Nako, may matinding pasabog na naman si Atty. Ari Roque, no? Na tinalakay niya rito, nasan niya ba talaga si Libiste at si Senator Loren Legarda? Sabi nila, mga loyalista, tumatakas daw sila Loren sa kaso. Nagkakamali kayo, Jack, no? Alam niyo naman nangyayari ngayon. Sino ba si Libiste? Alam niyo naman may video eh. May video. Alin yung video na yon? Natatandaan niyo? Kung saan pumunta siya mismo kay Cabral. Una, wala naniwala eh. Naglabas ng video, pumunta siya sa opisina ni Cabral, ano kinuha? Soft copy ng Cabral Files at may hard copy rin siya, binigyan siya. Ngayon ganito, ayaw nila, kaya nga si Cabral, marami natuwa nung nawala. Di ba? Kasi napakahalagang bagay. Yun din ang gusto ni Senator Dante Marcoleta na si Cabral, kailan mo ipapatawag, Pinky? Di ba yung time na yun, nakakatandaan nyo, hindi na patawag. yung namatay, nawala kuno, Eto si Pinky biglang natatanda yung nakaraan, sabi, iimbitahan dapat na niya yun eh. Iimbitahan dapat niya si Cabral. Kung kailan nawala na. Di ba? Napakahalaga po ni Cabral. Kung may mas mahalaga kay Saldi, yung Cabral. No? At dito nga po, may mga tsorya. Ito naman, akahaka, huwag niyo paniwalaan to. Wala akong sasabing paniwalaan niyo to. Nachichismis na naman to, na hindi kaya nakipagkita si Libiste kay Cabral. O, hindi lang yun. Pero dito, nasa Europa daw ang Libiste at ang Senator Loren. At hinihinala nila, syempre, maaari nakipagkita kay Saldi. Maaari nakipag-usap kung ano gagawin sa Cabral para maintindihan. Kasi ganito yan eh. Ang Cabral Files po, pag hindi ka marunong gumawa, hindi mo maintindihan kung ano yung mga yon. Ang makakaintindi dyan, yung kapwa marunong, lalo appropriation, may ano yan, may hawig yan na pwedeng intindihin. May possible na chismis lang, na nakipagkita kay Libiste kay Saldi. Sana gano'n, no? Para talaga ma-plancha kung sino talaga ang mastermind. Kung sino big fish. At kung sino yung mga small fish. Hindi lang big fish, Kasi sila pag big fish, maglalabas sila ng kunwari, kakasuhan yung big fish, Small fish. Di ba? Ang hirap kasi sa kanila, kakasuhan lang yung big fish, kunwari. No? Dapat small fish din. Di ba? Para lahat, damay lahat, di ba? O ngayon, ito. Dito mo tayo kay Pinky. Pakiinitin ko muna ulo nyo. Sabi nyo, 16 vote rule sa impeachment ni VP Sara maaari pa magbago. Yan si Pinky. Kita nyo? Talaga, ang gusto talaga nila, ang Duterte mawala sa eksena. Lahat tulong-tulong sila na siraan ng mga Duterte. No? Ang pinapalabas nila, ayaw namin ng Duterte kasi may EGK. Bakit? Naupo na ba si Sara? Nagkaroon na ba ng EGK si Sara? Di ba? Kaya nga masusoplak mo yung mga yung mga tao nagsasabi, ayaw namin kay Duterte. Si Duterte, iba yung anak. Katandaan niyo yan, Hindi porket ginawa ng Duterte, gagawin ng anak. At wala kayo siguraduhan. Kasi hindi pa naman naupo. Huwag niyong pangunahan ang future. Huwag niyong unahan, no? Sa kabila ng babala ni Senate Impeachment Court spokes Reggie Tongol, na dangerous ang pagbabago ng 16-vote conviction threshold sa gitna ng paglilitis, iginit ni Senator Pampilo Lacson na maaari pa rin questionin o baguhin ang anumang ruling. Ba't babaguhin mo? Para kay Sara, what if kung dumating ang araw, hindi lang sa panahon ngayon, sa lilipas na panahon, may mga dapat ma-impeach at hindi dapat ma-impeach din, magagamit na yung ruling nyo na yung bago na yan? Ibig sabihin, mas mababa sa 16 na boto? Napakadali mag-impeach pagka ganun. Tama ho ba? Kumampi ka ng mga 12 senador, ma-impeach mo lang gusto mo ma-impeach. Walang katigil-tigil ma-impeach. Di ho ba? Yan na masabi, bendalo. Sa panahon niya yung bendalo. Pero ito, maiwan na natin yan. Dito tayo sa Vox Populi ng Banateros. At shoutout sa kanila, Siyempre, magagaling tong mga to, mag-commentator. Siyempre, paborito natin yan sa mga sila JJ Guevara at sila Banat Bay, At dito, ang nagseta si Ari Roque tungkol kay Libiste at kay Senator Loren Legarda. Kasi sayang si Senator Loren Legarda. Alam nyo napakabait ni Senator Loren. Walang bahid ng korupsyon yan. Nananalo lagi senador yan, gusto ng taong bayan yan. Tahimik yan sa mahabang panahon. Wala kayo narinig dyan na masakit magsalita, ganyan-ganyan. Pero ngayon pinag-iinitan nyo. Bakit? Dalawa lang Kasi yung anak niya may alam sa Cabral Files. Pangalawa, yung impeachment na boto, parang syempre gusto nyo ilarga si Loren. Siguro, parang ganun.
O, ito. Alam naman natin, si Lian, wala na rin ngayon sa Pilipinas at yung kasama yung kanyang nanay at alam natin na nagbabadya din yung kaso ng plunder sa kanila. O, tamo, plunder na naman, no? Ang tindi ng panahon ngayon, no? Puro plunder, no? Puro kasong plunder kakasuhan nila. Grabe, no? Tindi, no? Ang tindi, mga kababayan, no? Tapos yung mga loyalista talagang todo, ano, no? Kasi kalaban nila, eh. Pagkalaban po, tandaan nyo, pagkalaban po, kahit alam nilang madaya yung kakampi nila, basta manalo lang sila, okay na yun. O, kaya wala malaman mo yung mga loyalista, walang malasakit sa taong bayan, eh. Walang malasakit sa Pilipinas. Ang gusto na nila mag-vlog sila, kampihan yung mga taong gusto nilang kampihan, no? Dapat huwag nyo kampihan yung tao. Automatic ako si Senator Marcoleta, kakampi ko si Senator Marcoleta. Kakampi ko, syempre Marcoleta ako, eh. Pero pag yung katwiran, nang ibabaw na, pag ibabawi mo yung katwiran. Di ba? Pag ibabawi niyo yung katwiran, hindi yung tao, di ho ba? Galing sa ombudsman. Tanong lang namin. Kasi yung tao nawawala, namamatay. Paano kung namatay na yung taong politiko na gustong-gusto mo? Paano yung katwiran? Ha? Hindi, ano na yun, ayaw mo na, babaguhin mo na. Di ba? Nandyan ba sa inyo? Kasama nyo ba ngayon? Nasa Europa kasi si Loren, ata, saka si Libiste. Ganun din si Saldico. Baka humingi ng asylum doon. Ang mahirap niya, baka haka-haka ng iba, nagkita si Saldico at sila Libiste at Loren. Haka na naman yun, huwag niyo paniwalaan. Pero malay nyo, nagkita, di ba? Pag uwi, boom, may Cabral Files. Takot at takot sila sa Cabral Files. Talaga. Lahat na lang na napupunta sa Europa. Akala nyo nandito sa Blair. No! Mandy! Huwag na, lumabas ka na. Huwag ka na pagtago. Kasi baka mamaya, siyempre kayo, parang lumalabas, political political asylum seeker kayo eh. Baka humingi, hindi ba sila tumawag sa iyo, humingi ng advice kung paano nila... Wala. Pero ako nagbibigay ng advice sa kanilang lahat. Kayo, Leandro, Senator Loren, at saka Zaldico, lalong-lalo na kayong dalawa, Leandro at Zaldico, talagang pwede kayo humingi ng asylum dahil posible na kayo patayin. Nako, mahirap yun mga kasama. Gurgurin, di ba? Totoo yan. Bakit? Matindi po ang pasabog ni Saldico. At marami pang alam yan. Na yung mga litrato pa, ebidensya. Di ba sabi niyan bago siya maputol yung yung sa page niya. Ngayon hanggang ngayon hindi pa nag-upload eh. Isang taon na wala pang upload si Saldico. Pero diba sabi niya, marami pa siyang picture ilalabas. Hanggang ngayon hindi pa nilalabas. Pero may litrato yan. No? Ang mahirap nito, kay Libiste naman yung Cabral Files. Combination ito ng kay Saldico. Yung mga insertion. Appropriation ng budget tapos combination ng Cabral Files. Ito yung magpapatotoo na talaga sapul sila. Kawawa sila. Kaya di ba sabi ni Libiste nakaraan, may banta ang aming buhay. Gusto ko na ilabas to, kaso ayoko. Nanganganib ang buhay namin, sabi ni Libiste. Kaya hindi niya nilabas eh. Ang duda ko dito, may kinalaman yung paglabas ng Cabral Files sa pag-alis nila ng bansa. Maaring i-livestream nila, doon nila ilabas sa ibang bansa. Gawin nila. Ipakita yung Cabral Files, i-post nila, doon sila magsalita, pwede. Pero siguro, kumukuha mo na sila ng asylum doon. Nilalakad mo na nila yung protection doon, no, sa ibang bansa para sila magsalita. Kasi, siyempre, natatakot sila. Baka anong mangyari. Siyempre, hindi naman lahat ng tao pantay-pantay. Hindi ka tulad ni Senator Marcoleta, hindi natatakot. Hindi natatakot si Senator Marcoleta, palaban talaga, patay kung patay. Ito siyempre, sila Libiste, iba naman yan. No, hindi mo pwedeng i-please yan na huwag kang matakot. Hindi. Iba ang tao na takot sa hindi. No, magkakaiba yan. Magkakaiba tayo ng feelings, magkakaiba tayo ng tapang at lakas, no? Sila Libiste, natatakot talaga kasi siyempre, baka gurgurin, tambangan, nasa Batangas, pumunta siya sa madali na naman eh. Diba? Palibutan yung sasakyan mo, tambangan, may gano'n, etc. Diba? Hindi natin alam, unexpected, di ba? Kaya siyempre, ang ginagawa ni Libiste, siguro pumunta ng ibang bansa, pero hindi pa sigurado kung bakit. Alam ko, hindi pa nauwi sila, hindi pa, no? Ang alam ko, hindi ko pala alam kung ba't sila na hanggang ngayon nananatili sa ibang bansa. Hindi ko alam. Pero may haka-haka, chismis lang, na baka nakipag-usap kay Saldi. At doon nakipagtulungan para mailabas yung mga ebidensya. At talagang, ito talaga sasambulat sa buong Pilipinas. Na talagang huli sila, yari sila dito. Dahil hawak ninyo ang talagang mga tunay na ebidensya na magpapatunay ng pananagutan ng presidente. Sa akin, pangalagaan nyo muna ang inyong mga buhay. Dahil talagang merong banta sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na alam natin yung isang disatanas ay nagsabi
marami siyang mga Romanians, no? Kung kayo'y nasa Europe, mag-ingat din kayo dahil sabi na nga nung isa, may mga Romanians siya, no? Pero karapatan nyo rin, karapatang pantao yung pag-asylum at huwag niyong ikahiya yan dahil maintindihan naman ng taong bayan na talagang ang dahilan kung kayo nga ay hihingi ng asylum ay dahil kay ginigipit, dahil sinusupil ang katotohanan na magpapatunay na ang presidente talaga ang autor ng korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, Tawag dito, talagang malaking issue to kasi importante sana si Senator Loren. Importante talaga si Senator Loren. Importante talaga. Tama ngayon, gabi-gabi lang panggigipit ng ginagawa. Malamang sa malamang, baka kaya sila umalis, may banta sila sa buhay. Hindi natin alam, pero hintayin natin bumalik sila sa bansa. Hindi natin alam kung nasabi nila sa Europa daw. Si Saldi nasa Europa din eh. Malaki ang Europa. Kontinente yan eh. Pero, syempre, kung pag-uusapan Europa, nakakapagduda, ba't nandoon? Ibig sabihin, ano yung bakasyon? Or, kung bakasyon lang kasi dapat umuwi na kagad yan. Pero, siguro for the safety ng kanilang buhay. Kasi si Libisi talaga ang may hawak ng Cabral Files mga kasama eh. Hindi natin maitatanggi, hawak niya ang Cabral Files. At gustong-gusto makuha ng iba yun. Kaya nga yung Cabral Files, sige nga, ilabas niyo yung Cabral Files na meron si Cabral dati. Sige nga, ba't ayaw niyo ilabas? Ibangga doon sa meron si Libiste. Ba't ayaw niyo? Ha? Ba't ayaw niyo? Napaka-importante niya, ba't di niyo ginagawa? Tapos sabi niyo, nag-iimbestiga kayo? Simpleng pagbanggangan, di niyo kayang gawin eh. Huwag kami. Sa impeachment na nagaganap ngayon sa... Ano kung tumakas na ba talaga? Hindi, wala sila kasi ang sabi, nag-medical leave. Pero ang sinasabi ng Senate, hindi daw nagpaalam sa kanila si Senator Loren na alis. Sa akin hindi nagpaalam eh. Hindi nagpaalam Hindi sa'yo? nagpaalam sa akin eh. Okay lang yun. Matindi ha? Oo. Sabi nila, nagsalita ang actually ang ombudsman, yung spokesperson ng ombudsman na baka daw kanselahin yung kanilang mga passport. Posible ba yun, attorney? Na kahit walang kaso? Palabuan yan. Pananakot lang yan. Ako, ganyan din ang banta ginawa nila sa akin. Na-realize nila, hindi nila makakancel ang passport ko, kaya hinabol nila yung kaso ko para makancel ang passport ko. Oo, kaya naman sila, nag-iimbento ng kaso eh. Okay, Senator Marcoleta. Pero matapos makancel ang passport ko, hindi pa rin nila ako mapauwi dahil nga ako naman ay nag-asylum, no? At ayon sa batas ng asylum na umiiral sa buong kadaigdigan, hindi ako po pwedeng ma-deport sa bansang aking linayasan hanggang hindi matapos ang aking asylum proceedings. Ako, ditong tuwa ngayon yan si Anticlair. Kasi di ba may issue yan sila, magkaawayan sila ni Lian Libiste. So baka natutuwa siya ngayon dahil nagigipit na, no? Ano sa palagay niyo? Ewan ko ba kung natutuwa siya, siya ang pambansang joker, no? Ewan ko ba kung natutuwa yan na kahit Attorney, paano kung halimbawa nag-apply nga ng asylum? So paano tong impeachment na to? Ano ba talaga numero na natin dito? Ano na ba talaga ang majority dito o 3/4 di ba? 16 votes supposedly. Kaya nga si Pinky gusto maging labagin yun eh. Wag daw 16, di ba sabi dito, sabi the 16 vote rule sa impeachment ni BP Sara maari pa magbago. Tindi nito, no? Tindi ng mga to, no? Pero kung wala naman si Loren, wala si Bato. Two-thirds, wala si Loren. Wala si Bato. Tapos wala si Marcoleta. Ano na? Sa akin, kung walang bendalo, napakalinaw. It's majority of all members of the Senate. Yun. Si Bato nasa Pilipinas. Hindi umalis ng bansa, nagtatago lang. Kasi nga dahil sa ICC na wala diyan sa napakawalang yung ICC pagkasabuatan nila, no? Si Loren nasa ibang bansa. Possible na yung sabi niya Cuenco versus yung gano'n, etc. na pwede pero hindi pa rin bababa ng 16 votes yata. Di natin alam, pero kung bebendalo nila, wala tayong magagawa. Hindi sinabi of all members present and able to vote. So kung ang gusto talaga ng saligang batas ay yung present and able to vote, dapat sinabi yun sa saligang batas. Pero sinabi, two-thirds of all members of the Senate. Which binabago nga nila sa ang saligang batas. Ganyan nga sila ngayon kasi nga desperado na. Desperado na po talaga mga kababayan. Wala na talaga. Grabe na yung ginagawa nila. Apektado na taong bayan tayo mo. Pinaparusahan sila baha ng baha. Sabi ni Anticlair, tawa ako sabi ni Anticlair sa baha. Kaya daw nagbaba kasi malakas ang buhos ng ulan.
Auntie Claire, kung meron man malakas ang buhos ng ulan, ha, yung bagyo nung mga nakadagdaan, pero hindi naman bumabaha. Eto, habagat lang naman to. Hindi naman tuloy-tuloy yung ulan, hindi naman malakas masyado. Kami nakakaramdam, naliligo rin kami sa ulan, alam namin pakiramdam kung malakas o hindi. Talagang lumulusot lang kayo. 16. Tama, maski ang Panginoon Diyos, hinahayag na sila, ginagawa pa sinungaling. In the same way na walang po pwede maging Senate President na hindi nahalal ng majority of all members of the Senate, which is 13. Pero dahil may bendalo, ayun, nag-insist sila na yung 12 equals 13. Kaya hindi talaga ako magtataka kung pagsasamantalahan ng majority ngayon yan, ng Malacanang ngayon yan, at wala silang 16 na ibababa nila to 14. Hindi ko lang alam kung kakayaan nila ang Supreme Court. Pero ako, nagpapatuloy pa rin ang aking pananampalataya sa Korte Suprema na itataguyod nila ang kataas-taasang batas sa ating bayan at yan ang ating saligang batas. So attorney, talagang Supreme Court lang talaga ang makakapagpigil dyan. Yun lang talaga. Oh, sana pakilaman ng Supreme Court. Yung ginagawa nilang bendalo, grabe na eh. Pagbibendalong ginawa nila eh. Una, di ba sabi ni Erwin, sometimes you have a bendalo. Di ba? Grabe. Narinig mo sa isang senador yun ng Pilipinas. Grabe, no? Minsan daw parang bebendalo daw. Isa naman ang atwiran, ben na naman daw yung ben naman daw, di naman daw binrock. Hindi naman daw na broken. Ben lang daw naman yun. Talagang bendalo talaga pati utak. Sa mga gagawin nila. Kasi malamang sa parang parang itutuloy talaga nila eh. Taong bayan. O di ba? Sabi ni Marcos siya nanalo sa snap election. Ano ginawa ng taong bayan? Sinuka ang diktador, napalayas at nailuklok ang Cory Aquino na nung nakarating yan sa Korte Suprema, kinu-question dahil ang dineklarang presidente ng COMELEC ay si Marcos Jr. Ang sabi ng Korte Suprema, nagsalita ng taong bayan, yan ang batas. Ganyan din ang nangyari nung panahon ni Estrada, di ba? O hindi binuksan ng second envelope, walang napakitang pagkakasala kay Erp Estrada pero napilitang umalis si Erp Estrada dahil naghimutok ang mamamayang Pilipino. Kaya pag pinilit nila ang mga bendalo nila, ang Pilipino napakapasensyoso. Kaya nakikita natin wala pang pangatlong people power. Pero Dapat ipakita nyo mga kababayan. Kasi yung kahit papayapang rally lang, grabe na po yung mga yan. huwag silang maswerte dahil meron din talagang hangganan ang pasensya ng taong bayan. At tingin ko, nakakarating na tayo dun sa kaduluduluhan ng pasensya dahil pikang-pika na ang taong bayan sa paglalangoy sa tubig baha dahil sa kakurakutan ng rehimeng Marcos. At ang limit alam ako, yung sinasabi mong magkakagulo, full power, what if mangyari na yun? Tapos si Bongbong Marcos nagdeklara ng martial law. Ano mangyari? Sino kakaligan ng sundalo? Taong bayan ba o yung Pangulo? Well, dyan naman papasok ang papilang hubog sandatahan sa ating saligang batas. Nasa saligang batas natin yan. Sila ay protector ng taong bayan. So magdeklara man siya ng martial law, Diyan siya matatapos pag na-declare siya ng martial law, diyan siya matatapos. Yung mga sundalo kapulisan po, marami dyan po na disgusto na sa kanila. Nag-aabang lang po yan ng pagkakataon. Alam nila yan. ang hukbong sandatahan naman ay gaganapin ang kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan, papanig sa taong bayan. Gaya ng pumanog ng taong bayan, ang militar sa taong bayan noong EDSA 1 at sa anong panahon ni ERAP. Kampante ako. Napapanig at papanig ang sandatahan ng Pilipinas sa taong bayan dahil ramdam din nila ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Hindi naman ibinapalibas sa sila binibigyan ng extra allowance ni Marcos Jr. na hindi lumalangoy sa baha ang kanilang mga kaanak. Tama natin silang lumangoy sa baha at alam din nila na lumalangoy sila sa baha dahil nga sa kakurakutan ng gobyerno ito. Attorney, si paring RJ po, merong kumakalat ngayon, balik po tayo sa impeachment, merong kumakalat ngayon na sinasabi nila na si Senator Chis Escudero daw, nagkikipag-usap dun sa mga senator judge na kasama dyan na nagkakalap daw ng 16 votes. Sa tingin nyo, dahil ba magandang performance ni Senator Chis at laging nasusuplak yung prosecution, kaya pinapakalat to para siraan lang siya? Ano sa... Malamang sa malamang. Alam mo yan sila Chis saka sila Joel.
Bumaliktad lang yan, maiintindihan mo eh. Malamang pinabaliktad niya nila Senator Marcoleta eh, para hindi kayo mapagbintangan eh. Pero nakikita naman, magaling talaga si Cheese. Display lang niya si Gatchalian eh, totoo lang. Cheese Escudero talaga magaling, kitang-kita niyo, di ba? So, ngayon, syempre, gusto nila, yumuko sa kanila si Cheese, saka si Joel, bumaliktad sa kanila. Ngayon, bandang huli, nalalaman nila, nagkakaganito, parang dahil kay Cheese, nagseta si Cheese, di ba nakaraan? 16 votes talaga ang kailangan. Anong narinig yung balita? Ba, biglang pumutok yung balita, tutuloy yung kaso ni Cheese. Tindi ng mga to, no? Napaka-animal na ugali, no? Napaka-Lucifer yung ugali nila, no? Grabe, no? Tindi ng mga to, grabe. Yung tao, inahawakan talaga nila sa leeg. Tingin niyo, attorney? Hindi ko nakuha yung unang parte ng tanong, no? Ang nakuha ko lang yung palibhasa maganda yung performance ni Escudero. No? Ano yung first part? Yung ano po, meron kasing kumakalat dyan ngayon, nababali-balita, na kumakausap daw si Senator Cheese ng mga senator judge na magkakalap daw ng 16 votes to impeach BP Sara. So, naniniwala ka ba doon na talagang totoo yon o sinisiraan lang si Escudero dahil lagi niya nasusuplak yung prosecution? I can confirm na nakakalap ako ng isang kumpirmasyon sa isang di umano na kinakausap ni Cheese Escudero na hindi siya kinausap ni Cheese Escudero. Hindi ko na sasabihin kung sino yon, no? Pero dahil meron at least isa doon sa pinangalangan na di umano'y kinakausap ni Cheese Escudero na nagsabi, di nga sa akin tumatawag yan, walang katotohanan dyan sa balitang yan. And therefore, sa bilang tugon sa iyong katanungan, posible na sinisiraan itong si Cheese Escudero, bagamat hindi pa natin alam kung ano talagang paninindigan ni Cheese Escudero. Siyempre, kinakailangan niyang bumangon rin ang kanyang papel dahil siya ay bumaliktad at sumapi sa mayorya at siguro ito pagiging patas sa impeachment trial at nakikita naman natin talagang patas siya at meron siyang kakayahan ay ang kanyang pamamaraan, no, para makabawi dun sa kanyang pagbabaliktad sa dating mayorya, no? Pero it's too early to see kung ano talaga ang magiging agenda ni Cheese Escudero. Pero dahil kakilala ko si Cheese Escudero high school. Pero Cheese, manindigan kayo sa tama. Manindigan kayo. Huwag kayo manindigan dahil sa utos na ng kahit sino dyan. No, kasi alam mo, ang mahihirapan nito, bansa natin eh. Oo. Pilipinas sa may nito, kawawa tayo ginagawa nila ngayon. Kawawa po. Baka sa UP, no? Ang masasabi ko lang, in the end, nananampalataya ako na papanig itong si Cheese Escudero sa sambayan ng Pilipino. Yun, tama yun. Huwag ka pumanig kay Sara. Pumanig ka sa tama. Huwag ka pumanig kay BBM. Pumanig ka sa tama. Sabi ko nga kayo mga senador kayo, identify na kung sino pumapanig sa politiko. Ha? Pumanig kayo sa taong bayan. Tamo si La Pinky One Bull. Ha? Ano na? Nandun, napako na. Doon sa alyansa nila. Di ba? Hindi sila sa taong bayan. Kasi sa taong bayan sila, hindi lang tagiging-imbestigahan niya. Di ba? Biruin mo, bahang-baha sa Hagonoy. Bahang-baha kung saan-saan. Wala kang investigasyong ginagawa, tagig si Cayetano, inuuna mo. Di paghihiganti ginagawa mo. Sa ating saligang batas. Mataas pa rin ang ating kumpiyansa na doon siya papanig. Speaking of impeachment, nandoon na rin lang tayo sa impeachment, ano. Itong Attorney Ligutan. Kilala niyo naman siguro yung Attorney Ligutan, yung abogado na ang bagal magtanong. Dalawang parang yung isang witness 3 araw, 3 hearing ang kailangan para matapos lang yung kanyang mga tanong. Yan ba yung nagli-lipstick? Tsaka nagme-makeup Naku, ritual. Tanungin nga natin kay Attorney kung naaamoy niya. Amoy mo, Tony? Well, ang masasabi ko lang ay, may mga tao na talagang nais talaga magpagwapo sa pamamagitan ng mga artificial na mga pamamaraan, pero tayo mga banateros, au natural. Hindi na natin kailangan yung mga makeup. Di hamak namang mas gwapo na tayo, au natural. No? Pero sa akin, Kaya, Attorney, na nagiging kaya ako na-open up si yes. Ligutan kasi meron siyang sinabi tungkol sa sa people power. Parang sinasabi niya na kung hindi daw wala ka na naman. May sinabi siya tungkol sa Yung sinabi niya, pag daw hindi na-convict si Sara, magkaka-people power. Sino magkaka-people power? Wala, kakaunti nga lang supporter ng Marcos eh. Sino bang rally sa inyo? Yung rally ng Pink Lawak, kakaunti lang eh. May nag-rally ba ng malawakan? Wala naman ah.
Kung hindi daw mako-convict si VP Sara, ay magkakaroon daw ng people power Nako. revolution. Malabo yung people power. Masasabi no, kasi parang baliktad eh. Parang lumalabas, si Inday Sara pa ang ipi-people power ng taong bayan. Number 1 sa survey si Sara para magkaka-people power. Baligtad talaga siya. Well, in the first place, paano sila mag-people power? Hindi naman presidente si Inday Sara Duterte, no? Nakakatawa naman yan. Pero malinaw, matapos ang 16 days, wala pa silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara or kahit anong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Ang kabaligtaran ng totoo, no, na habang umuusad ang impeachment, lalo pang tumataas ang trust at approval rating ni Inday Sara, no, sa nagpapakita na nasaan ang betrayal of public trust, lalong pinagkakatiwalaan si Inday Sara habang umuusad ang impeachment at walang napapatunayang pagkakasala si Inday Sara Duterte. Attorney J. Guevara po, may mga balita rin na kumakalat po ngayon na hindi na daw ipapamedya yung impeachment trial sa Ayan ang mali, hindi pa media. Ginawa niya naman sa ICI yan eh. 'Di ba sa ICI tinago niyo yung pagkasalita ni Romualdez sa ni Sandro eh. Hindi niyo pinarinig sa amin kung ano yung sinabi nila eh. 'Di ba? Yan ang hirap sa inyo. 'Di ba? Tinatago niyo sa taong bayan yung katotohanan. Senado kasi Hindi na ilalive, ano? hindi na daw ilalive. So tama po ba 'yon at nangyari na rin po ba 'yan sa mga unang impeachment trial yung hindi Executive. Nangyari yan doon, executive session eh. Nangyari yan doon sa ICI, sa pinakamahalagang investigasyon, yung flood control. Executive session yung dalawang bugok. broadcast sa sa mga mainstream media? Ang duda ko, yan ang gusto mangyari ng prosecution kasi pumapalpak sila. Diba? Pero hindi po yan mangyayari dahil alam ng mga politikong senador na talagang that's a kiss of death pag ginawa nila yan. Kaya nga ginawang mga huwes ang mga senador dahil nais na makita ng taong bayan ang pananagutan ng mga pinakamataas nating mga Nabubuhay sila sa taong bayan eh. Kaya ba sila naging senador para lang sa bansa? Para sa taong bayan eh. Taong bayan ang naapektuhan, kung alam niyo sa taong bayan naapektuhan, taong bayan din dapat makinabang sa pakinig. Sa mga kaalaman, sa mga katanungan. opisyal ng gobyerno, kung itatago naman nila ang katotohanan, talaga magagalit ang taong bayan. Pero kung ako nasa prosecution, ayaw ko ng publicity dahil lumalabas talaga ang kanilang kapalpakan at yung talagang walang kahit anong ebidensyang mailabas labang kay Inday Sara Duterte. Attorney, no? Is there a possibility na mapabilis ang pagtatapos? Kasi 92 days ito if I'm not mistaken, so nasa 16 pa lang. So ngayon, 16 days na, wala pa rin sila mapatunayan. So ang tanong ko is, may possibility ba na mapabilis ang pagtatapos nito? It's either ma-convict or ma-dismiss ang impeachment na ito? Meron. Kasi alam mo, mga politiko, magaling ang radar dyan sa public opinion. Ewan ko kung napapansin nyo, no? Ako dati, kinikerry ko live sa aking Facebook page ang hearing. Itinigil ko na kasi wala nang nanonood. Wala talaga nanonood po. May nanonood ba? Wala. Wala po. Paulit-ulit lang po nangyayari. Wala nanonood. Ako, nakita nyo ba, tinalakay ko yan? Bira, di ba? Isang beses lang yata eh. Kasi wala ka kwenta-kwenta po. Nakapanliligaw lang ako ng mga nanonood. Di ba? Ayoko lokohin yung nanonood. Ayoko. Baka mailigaw pa eh. Napansin nyo ba yan? At mas gusto na lang ng taong bayan, bigyan mo ng summary at sabihin, Ang gusto nila yung flood control, itong Gutesa, Marcoleta, Mike Defensor. Yan ang gusto ng taong bayan ngayon. Yan ang trending ngayon. kung bakit palpak na naman ang prosecution. So ganyan na lang aking ginagawa ngayon. No? So nawawalan ng interes ang taong bayan kasi nga nangako ang prosecution, ay nako, ito na talaga ang star witness. Tapos wala naman pala, no? Oh. Witness naman pala, no? So sa tingin ko, may posibilidad dahil every time, every day na ginugugol sa impeachment trial, yan ay 25 million pesos courtesy of taxpayers' money, no? Na pwede sanang gamitin para maibsan yung kahirapan ng mga biktima ng baha ngayon sa ating Wala. bayan. Baha, iinuli nila impeachment. Ayaw muna ipagpalibang, gusto nila impeachment. Wala silang pakialam sa baha. O ngayon, sa isang linggo, ulan na naman. Yan, sasabayan na naman nila yan. So dating sa punto Pero mo, conflict bahang-baha, dapat uunahin mo tungkol sa baha, yung mga flood control issue, unahin mo, investigasyon. Hindi, unahin nila impeachment. Di ba? dyan na talagang it will be the crime of graft and misappropriation of funds kung magpapatuloy pa sila ng isang impeachment hearing na wala namang pinupuntahan at walang napapatunayang pagkakasala.
Okay, maraming salamat sa iyo, Mr. Attorney Harry Roque. At talaga dito nakita natin yung mga takot-takot sila sa Cabral Files. Nakita mo yung si Libis nakaraan, hinawakan yung Cabral Files, pinakita, kita nyo. Doon sila takot-takot, nanginginig sila. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.